Ako, si Santition, ay itinatalaga ko ang aking buhay sa pagpaparangal sa mga Diyos. Sa loob ng maraming taon, nag-aabuloy ako sa mga ampunan. At nagpatayo ng mga gintong rebulto para sa mga Diyos. Ang hiling ko lang ay ang kanilang pagpapala, na balang araw ay mahanap ko. Aking kambal na kapatid na matagal nang nawawala. Dalawampung taon. Aalis tayo sa loob ng 5 minuto. Eksakto. Lahat, tandaan ang oras. Huwag kayong lalayo. Sige! Xiaofeng, nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko. Nakaukit ang ating mga pangalan dito. Ikaw mismo ang gumawa nito, kuya. Huwag mong iwawala. Hindi ko iwawala. Kuya, iingatan ko ito. Inihaw na kamote. Kamote dito. Kuya, yung kariton ng kamote sa labas. Ang bango ng amoy. Ikaw talaga matakaw. Hintay ka dito. Bibili ako para sa'yo ngayon din. Manong, isang kamote po. Sige. Alin? Iyon. Sige na. Bilis. Ingat, mainit. Kuya! Kuya Bunso! War God. Nahanap na ang iyong kambal na kapatid. Xiaofeng, kuya, nahanap na kita sa wakas. Noong nakaraan. Wala kang kwenta. Ang anak kong babae, araw-araw, nagpapakapagod ng husto. Ikaw, bilang asawa niya, kahit isang daliri, di mo may galaw para tumulong. Ngayon, hihilingin ko lang na gumawa ka ng simpleng programa. Di mo pa rin magawa, makinig ka sakin. Kung di mo matapos yan ngayong araw, paaalisin kita sa pamilya so. Magtrabaho ka na. TSK. Huwag na lang, dahil iginagalang kita bilang nakatatanda. At bilang ina ni Yuebay. Papalampasin ko na ito ngayon. Tumatakbo na ang programa. Ang galing, malaking tulong ito para sa pagpapalista sa stock exchange ng kumpanya ni Yuebay. Sa wakas, may naibigay na rin akong tulong sa kanya. Pero hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan ko. Kung hindi dahil dyan, hindi sana kailangang magpakapagod ng ganyan si Yuebay. Sa labas, nakikipagsapalaran para mabuhay. Hello, Yuebay. Ang software ay... Binatachi, Yubei, anong ginagawa ninyong dalawa? Bakit kayo natagalon? Lumalamig na ang pagkain. Paparating na kami. Abala ako, huwag mo akong istorbohin. May mga dapat asikasuhin. Bayaw, noon, para sa kapatid kong babae. Hindi mo lang iniwan ang mataas na sweldo mong trabaho. Patuloy ka ring nagtrabaho sa software, kahit may kondisyon sa puso, para matulungan ng kanyang kumpanyang magpalista. Paano posibleng pagtaksilan ka ng kapatid ko, at makipag-ugnayan kay Chian? Palamunin. Walang kwenta. Ang kapal ng mukha mong magsumbong. Kung nagustuhan ni Binatachi si Yubei, talento niya yan. Buong araw kang gumagastos ng pera ng pamilya so. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Kung may kakayahan ka, lumabas ka at kumita ng sarili mong pera. Lahat ng software na ginawa ko sa mga nakaraang taon ay ginamit ng Sugroup. Lahat ng kinita ko ay napunta kay Yuebay. Paano ako naging palamunin? Maria, tama na yan. Bayaw, ang kapatid kong babae, siguro nakikipag-ugnayan lang siya kay Chian. Dahil sa negosyo, magpahinga ka na lang, okay? Manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Gumawa ka pa ng software para sa kumpanya. Magayos ng mga sira. Sayang naman ang pinaghirapan mo. Tama si Xiaohai. Ngayon, bumalik ka na at tapusin ang software na yan. Kung hindi, lumayas ka sa bahay na ito. CJ, pupunta na ako ngayon. TSK. Saksakan ng walang kwenta. Ang bait-bait mo talaga sa iba. Nako, Maria, itong libreng trabahador, gamitin na lang natin. Ako, para lang akong naglalakad-lakad sa kanya, parang aso. Ikaw, ang gago mo naman. Ang mga programang ito ay bunga ng 5 taon ng aking pawis at pagod para masigurong tuloy-tuloy ang takbo nila. Heto, Xiaohai, kumain ka pa ng karne. Alam ng nanay na gusto mo yan. Espesyal kung ipinagawa ito para sa'yo. Salamat, Nay.
Sige na, bayaw, kain ka rin. Nay, kain. Ito na lang ang kainin mo. Nay, itong atsara, ang alat-alat, dapat itapon na. Paano mo papakainin to sa bayaw? Huwag kang makialam. Manugang lang naman na nakatira sa bahay. Hindi siya karapat-dapat kumain ng iba. May sakit ako sa puso. Sabi ng doktor, bawal ako sa sobrang alat. Pwede itong magdulot ng arrhythmia. Mga doktor lang na sinungaling yan. Hindi naman ikamamatay mo ang kaunting asin. Makinig ka sa akin. Pinambili ito ng pera. Kainin mo na yan. Huwag mong sayangin. Ang hirap-hirap ng trabaho ng anak ko. Kumain ka pa. Hindi tulad ng ibang walang kwenta, na kailangan pang bayaran ng pamilya so ang gamot niya. Nay, tama na yan. Kain na lang tayo, ha? Ano? Wala naman akong maling sinabi, kung hindi dahil sa tatay mo noon, na nagligtas sa buhay ng tatay ni Yubei, at pinakasalan ka sa pamilya so, at ngayon, nakagawa ka lang ng ilang aplikasyon. Akala mo kung sino ka na, tingnan mo ang sarili mo kung wala si Yubei. Yang mga aplikasyon mo, sino bang bibili niyan? Tapos na ako kumain. Kung tapos ka na, umalis ka na, makinig ka, bumalik ka na sa trabaho mo ngayon din. Yang mga aplikasyon mo, kung hindi nito matutulungan ang anak ko, na magpapubliko ng matagumpay, magdudusa ka. Guro, malapit nang magpapubliko ang kumpanya ng anak ko. Ito ang birth chart ng manugang ko, pakitingnan naman ito para sa akin. Nagdudulot ba talaga siya ng kasaganaan sa pamilya namin o hindi? Ano, yung kumpanya ng anak ko, magpapapubliko ba ito? Base sa birth chart ng manugang mo, salungat siya sa anak mo. Ano? Kung magsasama kayo ng matagal, natatakot ako na baka isa sa inyo ang mapahamak. Yung malas na yun, nagdadala pala siya ng kapahamakan sa asawa niya. Hindi, kailangan kong protektahan ang anak ko, protektahan ang kumpanya. Hoy, huwag kang aalis. Para sa 200 piso lang, matutulungan kitang iwasan ang papahamakang ito. Anong tinitingnan mo? Bumalik ka sa pagsusulat ng code mo. Hindi mo nagaanong maraming oras. Bilis, magsulat ka. Sinasabi ko sa'yo, nauubos na ang oras. Walang kwenta. Ni simpleng code hindi masulat, at magdadala ka pa ng kapahamakan sa anak ko. Hindi na pwedeng manatili pa tong salot na to. Hintayin mo, papatayin kita. Itaguyod ang agham, tanggihan ng pamahiin. Gamot, nasaan ang gamot ko? Mamatay ka na kaya, tipid pa ako sa bayarin sa ospital. Hello. Yuebay. Inaatake ako sa puso. Tumawag ka ng ambulansya. Yuebay, tara, uminom tayo. Sige, Young Master Chi. Kung inaatake ka sa puso, pumunta ka sa ospital. Huwag mo akong istorbohin. Abala ako. Yubei! Yubei! Maria! Nawala ng malay si Yubei. Tumawag ng ambulansya. Bakit ka tatawag ng ambulansya? Tayo ang magbabayad sa pagpapagamot niya. Mas mabuti pa nga kung mamatay siya. Tapos na ang usapan. Maria, malapit nang mag-public ang kumpanya ni ate. Hindi pwedeng may mamatay sa atin. Bigyan mo ako. Hello, 911. May nawala ng malay dito. Bilasin mo. Ang silweta. Sir, nandyan lang ang apartment na gusto mong makita. Tingnan natin. Baka sobra lang akong nangungulila kay Xiaofeng. Nakikita ko siya sa lahat ng tao. Tara na. Ang kalagayan ng pasyenteng si Zhang Xiaofeng. Kung lalong lumala, kaunti na lang ang oras niya. Kailangan ninyong maghanda.
Ano, sinasabi mo, kung mamatay nga itong si Zhang Xiaofeng, maaapektuhan kaya ang IPO ng Yubei? Talagang maaapektuhan. Nanay, ang ospital na ito, punong-puno ng tsismoso, kung kumalat ang mga chismis, at maapektuhan ang IPO ng kumpanya. Nakakatakot yon. Hindi, kailangan nating linlangin si Zhang Xiaofeng na umuwi. Habang buhay pa siya, pagawin pa siya ng mas maraming software. HMP, gising ka na. Bayaw, gising ka na. Sobrang nag-alala kami ni nanay sa'yo. Nasaan si Su Yuebay? Abala sa trabaho ang ate ko. Kailangan mong maintindihan. Kung sumakit ang puso mo, pumunta ka sa ospital. Huwag mo akong istorbohin. Abala ako. Abala nga talaga siya. Abala sa pagluloko sa akin. Ito. Sabihin mo kay Su Yuebay, gusto kong maghiwalay. Ngayon na. Huwag. Bayaw, paano mo naiisip yan? Sobrang abala ng ate ko. Para naman sa pamilya lahat yon. Bukod pa riyan, lahat ng iyong pananaliksik, nakapangalan sa ate ko. Kung maghihiwalay kayo, ano na ang mangyayari sa lahat ng pinaghirapan mo? Sumama ka muna sa akin pauwi. Talagang tutulungan kita. Xiaofeng, makinig ka kay nanay. Ngayong pagkakataon, uuwi ako at pagagalitan ko ng mabuti si Yuyu. Papagsorryhin ko siya sa'yo. Sisiguraduhin naming makapagpahinga ka ng husto sa bahay. Sumama ka na kay nanay ngayon, ha? Tama, bago ang paghihiwalay, kailangan kong mabawi ang lahat ng akin. Lahat. Hoy, binata, kakalipat mo lang, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya sa katabi ninyo, masasamang tao sila, sa kanilang manugang na nakatira sa kanila, puro bagbog at insulto lang ang inabot. Kahapon, narinig kong may ambulansyang dumating para sa kanya. Talaga. Hoy, binata, parang kilala kita. Naalala ko na, kamukang kamukha ng nakatirang manugang na lalaki sa kapitbahay ang lalaking ito. Magkamukha talaga sila. Ang kakaiba. Hoy, tumigil ka sa pagtulog. Tingnan mo ang oras. Bumangon ka na ngayon din. Sinira ni Xiaohai ang software ng kumpanya. Bumangon ka at ayusin mo. Sinira. Imposible yan. Kakaayos ko lang. May gustong magnakaw ng pangunahing code ko. Kaya nag-self-destruct ito. Tama na ang mga dahilan. Sinabi kong ayusin mo, kaya ayusin mo. Makinig ka, kung hindi mo maayos, at maapektuhan ang pagpapubliko ng kumpanya ng anak ko. Palalayasin kita. Sige. Halika, halika. Si Xiaohai, pwede ba akong humingi ng pabor? Siyempre, bayaw. Ano yun? Pagkatapos mong magdiborsyo, anong mangyayari sa lahat ng pinaghirapan mo? Bakit hindi mo muna samahan ako pauwi? Tutulungan talaga kita. Si Xiaohai, maghihiwalay na ako sa kapatid mo. Ang software na ginawa ko para sa pamilya Su, kukunin ko ang lahat. Tutulungan mo ba ako? Bayaw, seryoso ka bang tinanggap ang sinabi ko kahapon? Para pasayahin ka? Ako, natatakot lang ako na masira mo ang IPO ng kumpanya. Nagluloko lang ako. Kawawa ka naman. Ikaw, Anong ikaw? Wala ka naman kundi isang nakatirang manugang na pera lang ang habol. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mong walang kwenta. Oo nga pala, isa ka ring ampon na hindi naman gusto. Zhang Xiaofeng. Nakakakita na yata ako ng mga bagay na wala naman. Paano nakabili ng ganitong mamahaling sasakyan? Si Zhang Xiaofeng? Zhang Xiaofeng. Zhang Xiaofeng, lumabas ka rito ngayon din. Yuyu, bakit ka napakalasing? Ang tagal mong bumalik. Maria, ayos lang. Nasa kritikal na yugto ang kumpanya ko para mag-public listing. Mas marami na ang mga social engagements. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Zhang Xiaofeng. Halika rito. Zhang Xiaofeng, bakit ang dami mong tawag sa akin ngayong araw? Ano ba ang gusto mo? Alam mo ba, namuntik mo nang masira ang negosyong pinag-uusapan ko. Su Yuebay. Gusto kong maghiwalay tayo. Hiwalay, nasa kritikal na yugto ang kumpanya ko para mag-public listing. At gusto mong maghiwalay, nababaliw ka ba? Ate, kalagitnaan na ng gabi. Ano ba ang pinagsisigawan ninyong dalawa? Xiaohai. Gusto ni Zhang Xiaofeng na maghiwalay kami. Turuan mo siyang leksyon. Ang lakas ng loob mo, isang nakatirang manugang na lalaki, humihingi ng hiwalayan?
Papatayin kita. Turuan kitang humingi ng hiwalayan. Turuan kita. Huwag mo akong pilitin na lumaban. Isa ka lang namang binubuhay na lalaki. Ano pa ba ang magagawa mo? Binabalaan kita. Ang pamilya namin na ay magpo-public listing ngayon. Huwag mo itong sirain para sa amin. Xiaofeng. 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 May away ba? Ang lakas ng loob mo, isang nakatirang manugang na lalaki, humihingi ng hiwalayan. Papatayin kita. Sige, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Ang pamilya sa tabi ninyo ay talagang napakasama sa kanilang nakatirang manugang na lalaki. Laging sinasaktan o sinisigawan lang nila siya. Narinig ko pa nga na dumating ang ambulansya kahapon. Binata, bakit ang pamilyar ng itsura mo? Pamilyar ang itsura ko? Baka naman, ang nakatirang manugang na lalaki sa tabi ay... Hoy, ikaw, umuna ka at tingnan mo. Bilisin mo. Tulong. Huwag kang gagalaw. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sino ka? Magandang gabi po, miss. Kakalipat lang po ng amo ko sa katabing bahay ngayong araw. Pinapadala po niya ito, regalo para sa bagong bahay. Hindi na po kailangan. Huwag kang gagalaw. Ano yung ingay? Aso po namin yun. Umaangal po yung aso namin. Kunin mo siya. Umalis ka. Huwag kang gagalaw. Tama. Naiinip po yung alaga namin. Ginugulo niya yung lugar. Ipapasok ko na lang po itong regalo para sa inyo. Salamat. Ako na po ang kukuha. Gabing-gabi na po. Kailangan na po naming magpahinga. Magpahinga na rin po kayo. Paano mo? Siya ginanon. Hoy, hindi ka naaawa sa kanya, no? Hoy, hindi ka naman naaawa sa kanya, di ba? Huwag mong hayaang makaapekto ang isang sandali ng kahinaan sa IPO ng kumpanya natin. Paano ako maawa sa lalaking ito? Diyos ko. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mo nang dalhin dito ang mga kapitbahay. Huwag kang mag-alala, hoy, alam ko. Sir, Kumusta? ang pamilya sa katabing bahay ay may mga problema nga. Hindi pa rin namin matiyak kung ang live-in son-in-law ay si binatang ginoong Xiaofeng. Hayaan mo na. Mas mahalaga ngayon ang paghahanap kay Xiaofeng. Hoy, kailan ba magiging pampubliko? Ang kumpanya mo, naghihintay pa rin ako, na ipakilala mo ako sa isang mayamang babae. Oo nga, Yuyo, ang galing-galing ng kapatid mo. Dapat ipakilala mo ako sa isang 10-10 babae. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo, plano kong mag-host ng isang salo-salo. Imbitahin ko ang lahat ng malalaking investor at partner doon. Xiaohai, magpakita ka ng magandang laban. Huwag kang mag-alala, hoy. Walang problema. Pupunta ka rin. Anong karapatan niyang pumunta? Huwag mong babaan ang antas ng pamilya natin. Ma, hindi mo naiintindihan. Habang papalapit na ang pagiging pampubliko ng kumpanya, lalo nating kailangang ipakita ang isang maayos at matatag na pamilya. Itong suit na ito ay espesyal na pinili para sa'yo. Gusto mong maghiwalay, di ba? Isuot mo yan. At samahan mo ako sa salo-salo ng pamilya. Palalayain kita. Sir, galing ito sa kilalang pamilyang Su ng Northwest City. Inaanyayahan ka sa isang salo-salo ngayong araw. May balita ka na ba tungkol kay Xiaofeng? Ang suit na binili para sa ni Yuebay, nakita mo ba? Bayaw, tingnan mo, bagay ba sa akin ang suit na ito? Hindi ba ito ang suit na dapat kong isuot ngayong araw?
Anong ibig mong sabihin sa'yo? Ang kapatid kong babae ang nagbayad nito, kaya sa amin to. Tsaka, ang mamahal ng suot na ito. Karapat-dapat ka bang magsuot nito? Ngayong araw, sinusubukan kong akitin ng mga mayaman at magagandang babae. Sinusubukan mong agawin ng atensyon sa akin? Eksakto. Ang suit na ito, pinakabagay sa anak kong lalaki. Ang pogi. Ikaw, suotin mo na lang to ngayong araw, sa salo-salo. Alis na tayo, Maria. Maganda ba? Maganda. Zhang Xiaofeng. Sino bang nagsabi sa'yo na magsuot ng ganyang kaiyahiyang damit? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Anong klaseng okasyon ba ito? Akala mo ba karapat-dapat kang narito? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa aking magdamit ng ganito? At saka, ako ang manugang ng pamilyang Su. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ikaw ang manugang ng pamilyang Su. Ang lakas ng loob mong sumagot. Anong manugang? Lumabas ka na ngayon din. Tama, Zhang Xiaofeng. Ikaw ay isang lalaking umaasa lang sa asawa. Ngayon, pinayagan ka ng kapatid kong babae na pumunta rito. Malaking pabor na yon. Ikaw, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo rito. Zhang Xiaofeng. Paano ka naging ganun kasuwail? Ang lakas ng loob mong sumagot sa nanay ko. Malapit nang dumating ang mga investor. Bilisan mo, umalis ka na. Tigilan mo na ang paggulo rito. Hindi ko inaasahan na ang dating mabait at mahinahong si Siyabay ay magiging ganito. Kaya, si Xiaofeng ay inaapi ng pamilyang So. Kumusta na ngayon si Xiaofeng? Sir, siya ang Master Xiaofeng ay kasalukuyang inilalait ng pamilyang Su sa handaan. May kondisyon sa puso si Xiaofeng. Kung magpapatuloy ito, baka hindi niya kayanin. Bilisan mo ang pagmamaneho. Opo. Mas mabilis pa. Xiaofeng, hintayin mo ako. Tiyak na ipaghihiganti ka ng kuya mo. Mahal, narinig mo ba yon? Umalis ka na ngayon din. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Umalis ka na lang. Tama na. Anong nagawa kong mali? Ano ng karapatan mo para hamakin ako ng ganito? Anong karapatan? Ang karapatang dulot ng pagiging nakatirang manugang mo sa pamilya Su. Anong ikinagagalit mo? Umalis ka. Hindi ako kailanman itinuring na tao ng pamilya Su. Sawa na akong magpanggap. Aalis na ako. Tuloy lang ang inuman. Xiaofeng. Xiaofeng. Ako ito, kuya. Kuya, naaalala mo ba itong birthmark? Kuya. Nahanap na kita. Mabuti. Mabuti, Xiaofeng. Xiaofeng, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alagaan ka ng mabuti ang iyong sariling kalusugan. Ako na ang bahala sa pamilya So para sa'yo. Xiaofeng, alam ko ang lahat ng paghamak sa iyo ng pamilya So sa mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na maghayganti sa kanila. Yuyo, anong nangyari kay Zhang Xiaofeng ngayon? Bigla na lang siyang naging matapang. Nagagalit na ba ang mabait? Wala akong pakialam kung magalit man siya o hindi. Ang lakas ng loob niyang sumagot sa akin sa harap ng iba. Yuyo, kailangan mong ipagtanggol ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, Maria. Ngayon, talagang papagalitan ko siya. Ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid ko. Babayaran mo ng doble. Oh, akala mo ba dahil nag-ayos ka, ay pwede ka nang pumasok ng ganyan? O baka naman,
Dumating ka para humingi ng tawad. HMPH. Kahit anong ayos niya, hindi may tatagaw na talunan siya. Ang lakas ng loob niyang ipahiya ako sa harap ng iba. Maliban na lang kung lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin dito at ngayon din. Hindi ko siya patatawarin. Ganito pala, nila inaapi si Xiaofeng. Ako pa ang gusto mong humingi ng tawad? Wala ba kayong hiya? Ang lakas ng loob mo. Yuyo. Kailangan mong ipagtanggol ang nanay mo. Zhang Xiaofeng. Ang lakas ng loob mong magsalita sa nanay ko ng ganyan. Lumuhad ka at magmano sa kanya para humingi ng tawad, ngayon din. Paano kung hindi ako pumayag? Ikaw, ang lakas ng loob niya ngayon. Paano naging ganito kalakas ang loob niya? Ang lakas ng loob mong sumuwi sa ate ko? Zhang Xiaofeng, ang kapal ng mukha mo. Mga katulad mo. Pag nakita kita, bagbog ang aabutin mo. Siya, kailan pa siya naging ganito katapang? Ate, tulungan mo ako, bilis. Siya, nababaliw na siya. Zhang Xiaofeng, bitawan mo si Xiaohai, ngayon din. Zhang Xiaofeng, anong ginagawa mo? Kapatid mo si Xiaohai. Xiaofeng, kapatid mo si Xiaohai, paano mo siya nasaktan ng ganito? Wala akong ganyang kapatid. Noong nag-aaral siya sa bansang M, nahuli siyang nagkakasundo sa pagsusugal, at natalo ng 30 milyong dolyar. Nagdroga rin siya, at pinatalsik sa paaralan. Tao pa ba siya? Kalokohan yan. Ang anak ko, hindi kailanman, gagawa ng ganyang bagay. Ay. Ikaw. Ano? Nag-init na agad ang ulo? Sehai, ang Royal Academy ng M-Country. Ang acceptance letter na ito. Binili mo ito sa halagang 8 milyong dolyar, di ba? Ang dami ng bagsak sa transcript na ito, ay mas marami pa kaysa sa bilang ng beses, na naaresto si Sehai. Peke ang credentials mo, para maging executive sa So Corporation. Ikaw talaga ang mabuting kapatid ng ate mo. Sehai. Ano ba ang nangyayari? Sabi mo sa akin, nakapagtapos ka ng maayos, kaya nga ipinasa ko sa'yo ang kumpanya. Gaano ka katapang para magsinungaling sa akin? Ate, nagsisinungaling siya. Hindi ako, ate. Hindi niya kailanman tutulungan kang pamahalaan ng kumpanya. Alam niya, na wala siyang pag-asang magmana ng sugrug. Araw-araw, ang iniisip lang niya ay, kung paano makahanap ng sugar mommy. Sa lahat ng mga taong ito, kung hindi ako ang tumatakip sa So Corporation mo, matagal na sana itong bumagsak. Yube, kami ay mga shareholder ng kumpanya. Kung ang kapatid mo ay, makakaapekto sa IPO ng kumpanya, hindi ka namin palalampasin. Sehai. Kritikal na panahon ngayon para sa IPO ng kumpanya ko. Bilang isang executive ng kumpanya, walang iskandalo ang pinapayagan. Umalis ka na rito. Umuwi ka at mag-isip-isip. Nang walang pahintulot ko, hindi ka dapat lumabas ng bahay. Ate, hindi mo to magagawa sa akin. Mabuti, magandang palabas iyon. Nang pagtataguyod ng hustisya sa kapalit ng relasyon ng pamilya. Pero hindi pa ito tapos. Zhang Xiaofeng. Gaano ka katapang para tratuhin kami ng ganito? Mag-ingat ka. Sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay sa Northwest City. Kasuklam-suklam. Wala ito kumpara sa'yo, na nagpapanatili ng mga male model sa bar. Malayo pa. Ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi ko kailanman gagawin ang ganoong bagay. Kaya ganoon pala si Li Xiaofen. Nakakakahiya. Eksakto, nagdala siya ng kahihiyan sa buong pamilya Su. Malinaw naman ang footage. Nais ko lang malaman. Si Old Master Su, na nasa ilalim ng lupa. Nakikita ang kanyang asawa, na puno ng buhay at kasiyahan. Hindi kaya siya ay mag-iinarte sa kanyang puntod? Patayin mo yan. Ngayon. Patayin mo yan ngayon. Yuyo. Sabihin mo sa kanyang patayin yan. Ngayon. Zhang Xiaofeng. Anong lakas ng loob mong saktan ang nanay ko ng ganyan? Sabi ko patayin mo yan. Patayin mo yan ngayon. Sino ka ba para utusan ako? Kung may lakas ng loob ka, sige, ikaw mismo ang pumatay. Nagpapaligoy-ligoy ka pa ba? Tinatakasan mo pa rin ako. Akala mo matatamaan mo ako? Sinuntok mo ako. Ginawa ko na. Kailangan ko pa bang pumili ng espesyal na araw? Sabihin mo sa akin, kung ibibigay ko ang lahat ng ebidensyang ito, sa mga autoridad, sa palagay mo ba ang So Corporation? Sinisiyasat mo ako. Eh ano naman kung ganun? Gusto kong makita mo, kung gaano ka kasuklam-suklam. Ulo, mga paa at kamay. Maraming bali sa buong katawan. Ito ang ipinahintulot mong gawin, sa akin ni Suhai, sa lahat ng mga taong ito. Ito ay pagpatay.
Hindi ito isang pag-aasawa. Ito ay isang away sa dugo. Grabe na ito. Zhang Xiaofeng, nawawala na ba sa isip mo? Darating na ang mga investor anumang minuto. Kung sisirain mo ang plano kong IPO ngayon, hindi kita palalampasin. Hindi mo ako palalampasin? Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang mga investor na binanggit mo, hindi na darating. Dahil naibigay ko na ang ebidensyang ito. Sa mga investor at sa pulisya, ang pamilya mong Su, pwedeng magpaalam na sa pagkabangkarote. Su, binawi na ng lahat ng investor ang kanilang pondo. Hindi na makakapagpapubliko ang Su Group. Nahit na ang limit down ng presyo ng stock. Ano ang sinabi mo? Paano nangyari yun? Suhay, pagkatapos ma-verify, ikaw ay pinaghihinalaang may kinalaman sa domestic violence at sinadyang pang-aabuso. Kailangan mong sumama sa amin. Hindi. Ate, nanay, sagipin mo ako, ayokong makulong. Xiao Hai, Tulungan mo ako. Zhang Xiaofeng. Hindi papayag ang pamilyang Su na ganoon na lang. Hindi papayag? Sa sandaling sinimulang pahirapan ako ng pamilyang So. Tapos na kayo. 1Z, ipagbigay alam sa lahat ng investor sa Northwest City. Sino mang maglakas loob ng mamuhunan sa proyekto ng pamilya So, ay kaaway ko na. Ilalagay ko ang So Group sa blacklist. Opo, sir. Kuya, okay lang ako. Ang problema lang, yung bahay na pag-ari ng pamilya Su, ay ipinamana sa atin ng ating ama. Kasalanan ko ang lahat. Noon, naniwala ako sa mga kasinungalingan ng pamilya Su. Inilipat ko ang bahay kay Su Yuebay. Parang pinapasok ko mismo ang lobo sa bahay. Xiaofeng, huwag kang mag-alala. Babawiin ko para sa iyo ang bahay na iyon. At hindi lang ang bahay. Lahat ng hirap na dinanas mo sa mga nakaraang taon, pababayaran ko sa kanila lahat kasama ang tubo. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tita, huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako, anong pwedeng mangyari? Xian. Salamat sa ngayon, sa pagsagip mo sa kapatid ko, at pati na rin sa pagpapalista ng aming Su Group sa stock market. Kailangan din naming istorbohin ka tungkol doon. Yuebay, ang formal mo naman, ang nararamdaman ko para sa'yo, alam mo naman, ang negosyo mo, negosyo ko rin. Yung Zhang Xiaofeng na yon, dahil naglakas loob siyang ganyanin ka. Papaluhurin ko siya, para humingi ng tawad sa'yo. Mabuti, kung gayon, gusto kong. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malaman niya. Ang mangyayari kapag pinagtaasan mo ang pamilya Qi at ang pamilya Su. Mukhang malapit na akong makasakay sa tagumpay ng pamilya Qi. Kapag nangyari yun, papagbayarin ko si Zhang Xiaofeng ng husto. May talaga si Qian. Hindi tulad ni Zhang Xiaofeng, ang batang yan, na sinubukan pang sirain ang pamilya nating Su. Anak, umuwi ka at hiwalayan mo na siya agad. Ha, MMHMM. Alam ko, Maria, sige, umuwi na tayo. Kaya pala malapit na pala sa akin si Xiaofeng nitong mga nakaraan. At gusto pa niyang makipaghiwalay. May sasabihin ako sa'yo, ang sama ng mga kapitbahay ninyo sa tabi. Buong araw, binubugbog at minumura nila ang manugang na nakatira sa kanila. Kahapon, narinig ko pa nga na dumating ang ambulansya. Sa lahat ng mga taong noalay si Xiaofeng sa akin, ang dami niyang pinagdaanan. So Yubei, hindi kita palalampasin. Ginoong Qi, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Zhang Xiaofeng. Hindi ba't yan ang asawang walang kwenta mo? Hahaha, tamang-tama. Yuyu, panoorin mo ito. Gagantihan ko siya para sa'yo. Hahaha. Nako. Ito. Posible ba talaga ito para sa isang tao? Ha. Ipinamana sa akin ng tatay ko ang bahay na ito. Binibigyan kita ng 5 minuto para ibigay ang susi at umalis. HMPH. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya So. Ito ay itinatabi para sa magiging asawa ko. Anong karapatan mo para paalisin kami? Zhang Xiaofeng. Wala ka bang hiya? Noong ikinasal ka kay Yuyu, may kasunduan tayo, na mapupunta ang bahay na ito sa pamilya namin. Akala mo ba, walang kapalitang pagtulog ng anak ko sa iyo sa lahat ng mga taong ito? Talagang walang hiya. Hindi namin ito ibabalik.
Ano ang gagawin mo? Hindi namin ibabalik yan. Anong gagawin mo? Tama, Zhang Xiaofeng. Kahit na itong bahay na to, ay iniwan sa'yo ng tatay mo. Ano naman, ibinigay mo sa kapatid kong babae. Kaya ngayon, pag-aari na ito ng pamilya Su. Tangina, bayat at kang may sakit ka, akala mo makukuha mo pa ang bahay namin? Mukhang gusto mo na namang masapak, akala mo hindi kita papatayin? Hoy! Hinaan nyo, huwag nyo gawing tulad nung nakaraan. Huwag marinig ng kapitbahay. HMPH. Ha, ganito pala ang pagtrato nyo. Sa kapatid ko, huwag kang mag-alala, Maria, alam ko ang ginagawa ko. Wala kayong hiya. Di paano nangyari to? Ha? Hoy, ikaw. Ha? Ikaw, hinahampas mo ako, ginagantihan lang kita. Ikaw ang unang nanapak, di ba? Hindi pa ba nasa sapak dati? Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang pakiramdam. Ah, Sige, iabot mo ang susi. Zhang Xiaofeng. Zhang Xiaofeng. Baliw ka ba? Anong karapatan mong tratuhin ang nanay ko ng ganyan? Nanay, may problema ka. Zhang Xiaofeng. Sinira mo ang pamilya Su. Okay lang. Pero ang lakas ng loob mong apihin ang nanay at kapatid ko. Dati, ang ganda ng pagmamahal mo sa Qin. Paano ka naging ganyan? Paano mo nagawa sa Qin to? Li Xiaofen. Kung hindi mo agad ibibigay ang susi, ang ebidensya ng paggamit ng droga ng anak mo, at ang video ng pagpapaalaga mo ng male escort, ay ikakalat sa buong mundo. Zhang Xiaofeng, ang lakas ng loob mong balikan ako nito. Young Master Chi, pakiusap, turuan mo ng leksyon ang walang kwentang to. Para sa Qin. Zhang Xiaofeng, ang lakas talaga ng loob mo. Isa ka lang palamuning manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Ha, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya Qi. Ang mga to, ay lahat pinaswelduhan ko. Retiradong espesyal na puwersa silang lahat. Patay ka. Sugurin niyo. Sige, ikaw na ang susunod. Huwag mo akong hawakan. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Qi. Kung maglakas loob kang saktan ako, patay ka. Ano ang pamilya Chi? Kung gusto mong mag-high-ganti, sige, subukan mo. Aray. Kawawa naman. Sige, kung hindi ninyo ibibigay ang susi, kayo ang maihiga sa lupa. Huwag, huwag. Kunin mo. Tigilan mo. Huwag ninyo kaming saktan. Paano nangyari ito? Kailan naging ganito kalakas si Zhang Xiaofeng? May mali talaga sa kanya. Dati, takot na takot pa yan kahit magsalita. Ngayon, naglakas loob pa siyang lumaban sa atin. Nasaktan niya ang mga tauhan ni Chian. Paano yun posible? Siguro, hindi talaga siya si Zhang Xiaofeng. Baka, hindi siya si Zhang Xiaofeng. Naalala ko si Zhang Xiaofeng, may kambal na kapatid. Noong bata pa sila, nagkahiwalay sila. Palagi kong inakala na namatay na ang kapatid niya. Pero ngayon, parang, ang totoong kapatid niya, ang bumalik para tulungan si Zhang Xiaofeng. Sino ang nakakaalam? Ang sinasabi mo, si Zhang Xiaofeng, hindi siya, kundi ang kapatid niya. Kung ganoon ang sitwasyon, malaking problema ito para sa atin. Hindi, kailangan nating mag-isip ng paraan. Hoy, naisip ko na, si Zhang Xiaofeng ay may peklat mula sa paso sa kanyang braso. Kung makikita lang natin iyon, malalaman natin kung siya nga si Zhang Xiaofeng o hindi. Halika rito, Xiaofeng. Xiaofeng, marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Kuya, matanda na ako. Ang kaunting hirap ay wala sa akin. Bukod pa riyan, ngayong nagkita na tayong muli, magagandang araw na lang ang darating. Kuya, si Suyue ba ito? CJ, ano yon? Xiaofeng, alam kong nagkamali ako sa iyo. Naisip ko na itong mabuti. Maghiwalay na tayo. Bumalik ka bukas. Ihahanda ko na ang mga papeles para sa paghihiwalay. CJ, pupunta ako ng maaga. Kuya, sa wakas, makakapaghiwalay na rin ako. Feng, ako na lang ang pumunta para sa'yo. Feng, pipirma lang ng divorce papers. Kaya ko namang pumunta mag-isa. At saka, kung malaman nila na kilalang tao ka, baka magdulot pa ng mas maraming problema. Feng, hintayin mo na lang ako sa baba. Kung may mangyari man, tatawag agad ako sa'yo. Kung may mangyari man, tawagan mo ako. Huwag kang mag-alala, Feng.
Xiaofeng. Su Yuebay, bilisan mo at kunin ang divorce papers. Sige, sige. Pipirmahan ko na ngayon. Xiaofeng, maupo ka muna at magpahinga. Maupo ka muna. Kukunin ko na para sa iyo. Maria, bigyan mo ng tubig si Xiaofeng. Sige. Xiaofeng, maupo ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Xiaofeng, pamilya tayo rito. Pag-usapan natin ng maayos. Huwag kang magalit. Sige, ito. Uminom ka ng tubig. Ay, Array. Sino pa ba talaga? Titingnan ko para malaman. Ay, Anong ginagawa mo? ikaw nga si Zhang Xiaofeng. Kaya pala siya, ang gustong makita ang peklat sa braso ko. Hindi ko akalain. Ang pagkasunog na ito mula sa pagkakulong, noong bata pa ako. Ang magiging, paraang nila para makilala ako. Sakay ka. Anak, bakit may ilaw sa loob? Anong ginagawa mo dyan? Alam kong may masama kang balak. Bakit iba ka ngayon kaysa dati? Bakit hindi? Sawa na akong maging basahan mo. Sawa na akong mamuhay ng parang aso. Sabihin mo kay Yuebay na dalhin ang divorce papers ngayon. Gusto kong mabawi ang lahat ng akin. Hindi. Marami ng software program ang nagawa ni Zhang Xiaofeng para sa grupo sa mga nakaraang taon. Kung maghihiwalay sila ni Yuyo, sino ang magma-maintain ng lahat ng software na yon? Di, mabubuwag ang buong grupo. Talagang hindi ako pumapayag dito. Kailangan kong makuha ang divorce papers na yung araw. Bibigyan kita ng kalahating oras. Xiaofeng, Ganun talaga. umuwi ka muna at magpahinga. Hanapan mo siya ng pinakamagaling na doktor. Opo. Boss, kailangan mong mag-ingat pag nandoon ka na. Huwag mong ilalabas ang tunay mong pagkatao. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapin kita kapag naayos ko na ang lahat. Iuwi mo na siya. Binibining Xiaofeng. Sumakay na tayo. Sabi ko sa inyo paano naman pwedeng magkaroon ng dalawang magkamukhang tao sa mundo? Ang kuya ni Zhang Xiaofeng ay hindi na bumalik sa loob ng maraming taon. Malamang patay na siya sa labas, at kayo pa ang nagpilit na subukan. Tingnan mo ang nangyari. Ipinipilit niyang hiwalayan ang kapatid ko. Sinasabi ko sa iyo, tapos na ang Su family group natin. Paano naging kasalanan namin yan? Sino ba ang aakalain na biglang magbabago si Zhang Xiaofeng? Pwede kayang, nagbagong buhay na talaga siya. Patay na ang buong pamilya niya. Nagpakasal siya sa pamilya natin. Sa lahat ng mga taong ito, tinatrato lang natin siya ng basta-basta. Kahit ang kapatid ko ay nakipag-ugnayan kay Binibining Chi at iniwan siya. Kahit sinong normal na lalaki ay talagang magwawala. Mag-ingat ka sa pagsasalita, bata. Anong ibig mong sabihin ng tinatrato lang natin siya ng basta-basta? Siya ay isang ulila, walang magulang. Nagpakasal siya sa kapatid mo. HMPH. Swerte niya. Dapat magpasalamat siya at magtrabaho ng husto para sa pamilyang Su. Anong karapatan niyang magdamdam? Anong karapatan niyang magreklamo? Hindi. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Kailangan kong magpabango kay Zhang Xiaofeng. Kunin natin ang lahat ng software na kanyang ginawa para sa atin. Tapos papirmahin siya nito, na Lifetime Software Maintenance Agreement, at umalis ng walang dala. Ate, tama, simp mo siya. Kapag kinawayan mo lang siya ng daliri, papayag siya sa lahat, walang tanong-tanong. Tapos, mapapalis din natin siya sa bahay na ito. Ang bahay para sa kasal ko, ay masikaso na ulit. Oo, pagdating ng panahon, si Zhang Xiaofeng ay magiging dukha. Baka, lumuhad pa siya sa harap natin, para tanggapin natin siya ulit. HMPH. Hindi na kailangang maghintay. Hindi na kailangang maghintay pa. Xiaofeng, hindi ba ikaw ang gustong makipaghiwalay sa akin? Basta't ikaw, ibigay mo sa akin ang lahat ng software na yun, at pirmahan mo ang kasunduang ito. Pumayag ka, at pangalagaan mo ang software para sa akin habang buhay, saka kita pakakawalan. Ang galing ninyong dalawa. Magtatrabaho para sa inyo ng libre habang buhay. Panaginip lang yan.
Pero ikaw ang gumawa ng software na yun. Kung hindi ito aalagaan, mawawalan ito ng saysay. Wala bang kahit kaunting pagsisisi sa puso mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hanggat ang software na yon ay nasa ilalim ng pangalan ng So Group kahit isang araw, hindi ko ito aalagaan kahit isang araw. At kukunin ko ang lahat ng mga patent rights ng software na yon. Walang utang na loob. Kahit gusto mong makipaghiwalay, dapat kang mag-iwan ng paraan para sa aming yuyu. Huwag mong kalimutan. Ako ang nagpalaki sa'yo. Dahil ang tatay ko ang nagligtas sa asawa mo, inalagaan mo ako dahil sa pressure mula sa lipunan. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Mukhang gusto mong masapak. Ay, Nanay. Ano? Hindi makapagtalong kaya nananapak na lang? Talagang wala na kayong hiya. Hinampas mo ang nanay ko? Ikaw. Aray. Xiaohai. Xiaohai. Wala kang peklat sa kamay. Hindi ikaw si Zhang Xiaofeng. Wala kang peklat sa kamay mo. Hindi ikaw si Zhang Xiaofeng. Sino ka talaga? Kuya, si Liu Xiaofen, sinadya niyang pagbabahuan ako ng mainit na tubig. Malamang ay, pinaghihinalaan na niya kung sino ako. Kailangan mong mag-ingat. HMP. Buti na lang at handa ako. Peklat. Ang ibig mong sabihin. Yung peklat ng ikulong mo ako, noong bata pa ako? Huwag kang magsinungaling. Sino ang umabuso sa iyo? Gusto mo bang, ipag-unite ko sa iyo ang bawat detalye? Noong ako ay 8 taong gulang. Pinagbabasag mo ang ulo ko gamit ang isang ashtray, sa susunod na taglamig. Ikinulong mo ako sa balkonahe, ginaw na ginaw ako buong gabi. Naaalala ko ang lahat, malinaw na malinaw. Sabihin mo, ilang taon ang makukuha mo, sa pang-aabuso sa bata? Anong ebidensya ang mayroon ka? Sino si Li Xiaofen? Siya yun. Anong ginagawa mo? Huwag ninyong dalhin ang nanay ko. Walang kasalanan ang nanay ko. Pulis, huwag kayong makinig sa kanya. Ang Li Xiaofen na iyon ay hindi mabuting tao. Noong bata pa si Xiaofeng, malimit siyang bugbugin at murahin ni Li Xiaofen. Minsan nga ay ikinulong pa siya sa isang madilim na kwarto. Ang ebidensya kung paano mo ako inabuso sa lahat ng mga taong iyon. At ang mga pahayag ng mga kapitbahay, na ibigay ko na ang lahat sa pulisya. Sa natitira mong buhay, gugugulin mo yon sa bilangguan. Umalis ka. Bitawan mo ako. Sir, naresolba na ang kaso laban kay Liu Xiaofen. Pero dahil noon pang matagal, marami sa mga ebidensya ay hindi na masusubaybayan. Si Liu Xiaofen ay isang buwan lang dinetain. Inaasahan ko na yan. Pero ang pagbigay ng kaunting takot sa babaeng yon, ay mabuti pa rin. Pagkatapos noon, dahan-dahan natin siyang haharapin ayon sa gusto ni Xiaofeng. Dahan-dahan nating babayaran ang utang niya. Naiintindihan ko. At saka, ito ang ulat na hiniling mo tungkol kay Young Master Xiaofeng. Sa mga nakaraang taon, ang software na kanyang ginawa para sa Su Group ay nakapag-generate ng napakalaking kita. Ito ang naging sandigan ng Su Group, na nag-a-account ng 70% ng kanilang kita. Pero, marami sa kanyang mga nagawa ay naagaw ng iba. Pinag-aaralan pa namin ang mga detalye. Tungkol sa bagay na ito, sasabihin natin kay Xiaofeng kapag malinaw na ang lahat. Una, kailangan kong putulin ang mga kuko ng pamilyang So. Linisin silang lahat. Opo, sir. Kamusta naman ang kalusugan ni Xiaofeng nitong mga nakalipas na araw? Saan siya pumunta ngayong araw? Si Young Master Xiaofeng ay tila naghanap ng trabaho ng mag-isa. Ikaw pala, ang bagong aplikante para sa interview ngayon. Zhang Xiaofeng. Isang top graduate mula sa Tsinghua University. Nagtrabaho sa Su Group ng 1 taon, tapos umalis, at sinasabi mong ikaw ang gumawa sa lahat ng proyektong ito? Anong akala mo sa sarili mo? Ang dami ng code na to, kailangan mong mag-code ng 40 oras sa isang araw. Lahat ng aking mga nagawa sa mga nakaraang taon ay kinuha ng pamilyang Su, pero may kakayahan ako. At naitago ko ang original na source code. Naniniwala ako na kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon. Sige na, matapos kong interviewin ang lahat ng ito, wala ni isa ang may tunay na kakayahan. Umalis ka na dyan. Shen, may problema tayo. Yung software na ginagawa natin ay nagkakamali. Hindi makapasok ang mga user. Binabaha na ngayon ng reklamo ang headquarters. Ano? Paano nangyari yun? May bug na naman? Hindi pwedeng mangyari yun. Kahapon, maayos na maayos pa yan. Basic lang na bug ito. Maraming beses ko nang inayos yan. Oh, Shen, nagsimula nang mag-request ng marami ang refund ang mga user. Papunta na si Jilly. Kung hindi natin maayos ito, talagang, matatanggal tayo bilang team. Paano kung subukan kong ayusin? Ikaw,
Sa tingin mo maiintindihan mo ang code ko? Umalis ka. Pinakabasikong bug ito. Kaya kong ayusin yan sa loob ng 10 minuto. Tumabi ka. Sige, ikaw na. Kung talagang maayos mo yan, sasabihin ko sa'yo, kakainin ko ang sombrero ko. Tumahimik ka. Tatahimik na ako. Shen. Nakita nga niya ang bug. Hindi niya talaga maayos yan, di ba? Imposible. Kung ako nga hindi magawang ayusin. Paano pa niya malalaman kung paano? Tama ba? Ang galing. 7 araw kaming na-stuck dahil sa bug na to. Tapos naayos mo lang sa loob ng 10 minuto. Manager, pwede na ba akong magsimula? May bagong parkour game na ilulunsad ang kumpanya. May 1 araw ka para matapos ito. Kung hindi, wala ka na. Rito. Deal. Sir, maupo po kayo rito. Sa wakas, tapos na. Paano nangyari to? Akala ko 3 araw ko tong gagawin. Tapos natapos mo sa kalahating araw lang. Hindi ito pwedeng mangyari. May mali siguro. Narito ako para pag-usapan ang kontrata sa pagbili ng software. Nasaan si Shenbo? At ang ganda-ganda pa niya. Hello. Ako si Shenbo. Hoy, sino gumawa nitong laro? Ang saya-saya pala. Ako si Zhang Xiaofeng. Ako ang namahala sa pag-develop nitong laro. At ang gwapo pa niya. Ang gwapo pala niya. Kukunin ko tong laro. Hoy, ganda. Siya yung bagong tauhan na ngayon lang nagsimula. Kung talagang gusto mong bumili ng laro, pwede kitang i-introduce sa iba pang proyekto ng team namin. Mamayang gabi, pwede kitang bigyan ng pribadong pagpapakilala. Ayos ka lang ba? Manyak, lumayo ka sa akin. Ikaw si Zhang Xiaofeng, di ba? Magkano tong larong ito? Bibilhin ko ito. Puro itsura, walang utak. Nakakain ba ang puro ganda? Gusto pang gumastos sa basura. Itong gwapong ito, anong meron siya na wala ako? Ano nang sinabi mo? Manager Shen. Hindi sa salita na susukat ang galing at kakayahan. Dahil si Emil Wang ay nagustuhan ng software ko. Ibig sabihin na iniwala siya sa kakayahan ko. Ang pakikipagtulungan ko kay Emil Wang ay lubos na lehitimo. Eksakto. Hindi ko lang nakikita ang halaga ng basura mo. Zhang Xiaofeng, ano kaya kung magpalitan tayo ng contact info? Ako na ang mag-scan sa'yo. Aba, kung hindi man siyang Master Chi, anong dahilan ng personal mong pagbisita ngayon? Aba. Hindi ba't yan ang live-in son-in-law ng pamilyang Su? Ano nang ginagawa niya rito bilang programmer? Si Zhang Xiaofeng ang live-in son-in-law ng pamilyang Su. Tama. Pero naghain na ako ng diborsyo kay Su Yuebay. Wala na akong kinalaman sa pamilya Su ngayon. Totoo. Itong maliit na cute, mababaliwala rin siya sa huli. Gusto mong bilhin ko ang pangit mong software. CJ, kuhanan mo ako ng tsa. Mabait ang loob ko ngayon. Bibigyan kita ng perang panggastos. Zhang Xiaofeng, ano pang hinihintay mo? Kuhanan mo ng tsaa si Ginoong Chi. Kung hindi, lumayas ka sa kumpanya ngayon. Mukhang hindi nakalimutan ni Yueyue ang kaarawan ko. Zhang Xiaofeng, anong ginagawa mo? Hindi yan para sa'yo. Tanggalin mo yan, ngayon din. Hindi mo kayang bayaran kung madumihan yan. Itong relo. Si Su Yuebay ang nagbigay sa'yo nito, di ba? Mukhang matagal na kayong magkasama. Oh. Ano naman kung alam mo? Anong gagawin mo? Ang tagal naman. Kuhanan mo na ng tsaa si Ginoong Chi ngayon din. Kung hindi, lumayas ka sa kumpanya kaagad. Zhang Xiaofeng. Siguro. Hindi na kailangan. Ginoong Chi, maupo po kayo. Hinahanap mo yan. Nadulas lang ang kamay ko. Zhang Xiaofeng. Huwag kang magpakapangahas na walang galang sa akin. Hoy, Ginoong Chi, huminahon po kayo. Maya-maya, sisiguraduhin kong si Zhang Xiaofeng ay humingi ng tapat na paumanhin sa inyo. Ang bayad sa paglilinis, ibabawas sa kanyang sweldo. CJ, pero kung gusto mong maibenta, ang pangit mong software ngayong araw, Zhang Xiaofeng, kailangan mong lumuhod. At gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Saka ko bibilhin ang pangit mong software. Zhang Xiaofeng, binata Chi, hindi natin siya kayang pag-initan. Lumuhad ka na ngayon. Humingi ka ng tawad kay binata Chi. Kung hindi, wala ka na sa kumpanya. Kian, ito lang ba ang alam mong paraan para manghamak ng tao? Hindi ko ibebenta ang software. Sandali. Hindi niyo pwedeng basta-bastang apihin ang tao. Zhang Xiaofeng, bibilhin ko ang larong ito. Ito ay isang walang limitasyong Supreme Card. Kayang takpan ang kahit anong presyo.
At kayo ang nagpapakilalang Wang Group? Ito ay isang plastic na laruan lang? Ale. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Tingnan mong mabuti. Ito ay isang tunay na black card. Ano ba yung basurang daladala mo? Bulag ka ba? Ito ay galing sa Wang Group, isang direktang inisyong Supreme Card. Wala pang 10 sa buong bansa. Si Kian ay basura lang. Babae ka lang, huwag kang makipag-away sa kanya. Akala ng gwapong to, magiging bayani siya at magliligtas ng dalaga? Dapat tingnan niya ang sarili niya, para malaman ang tunay niyang halaga. Anong ingay yan? Manager Lee. Ito ay galing sa Wang Group, isang walang limitasyong Supreme Card. Kayo po, ang ikalawang anak na babae ng Wang Group. Tama. Ako ay kakagaling lang mula sa ibang bansa para pag-usapan ang negosyo. At may nasalubong akong mataas ang tingin sa sarili. Nangahas pa siyang insultuhin ang taong interesado ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang tagapagmana ng pamilya Wang. Maraming salamat sa ngayon. Wala yan. Ayoko lang talagang makita na inaapi ka nila. Meron na talagang pangalawang anak na babae ang pamilya Wang. Pero nag-aaral siya sa ibang bansa at hindi pa umuwi. Zhang Xiaofeng, akala mo ba nakakapit ka na sa isang mayaman at magandang babae, ha? Peke pala ang lahat. Gumamit ng isang walang kwentang card para magpanggap na unlimited Supreme Card ng Wang Group. Binata. Maaari kitang aidmanda sa panloloko. Kaya itong babae ay peke. Jili. Itong si Zhang Xiaofeng ay isang walang kwentang lalaking umaasa sa babae. Hindi lang siya magaling sa trabaho. Nakagalit pa niya si Binatang Chi. Talagang hindi siya dapat manatili sa kumpanya. Huwag kayong mag-alala, Binatang Chi. Bibigyan ko kayo ng kasiyasang sagot. Ang Ji Hong Tech ay hindi nagpapanatili ng mga walang kwenta. Sinatanggal ka na. Lumabas ka. Kayong mga mapagmataas, mga basura. Kahit na ilang taon na akong nasa ibang bansa at hindi ninyo ako nakikilala, ang laro na ginawa ni Zhang Xiaofeng ay narito. Sa ganyang kasanayan, paano siya magiging isang walang kwenta? Kung sabihin kong siya ay walang kwenta, di siya ay walang kwenta. Yelay, itapon niyo silang dalawa para sa akin. Kung hindi kayo alis ngayon, huwag ninyong sisihin kung magiging magaspang ako. Anong ipinagmamalaki sa pang-aapi ng isang babae? Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Papagbayarin kita ngayon. Papagbayarin kita ngayon. Ate, inaapi ako. Tulungan mo ako, bilis. Pinaghirapan mo ang lahat ng ito para lang matulungan si Zhang Xiaofeng. Akala mo ba si Wang ay talagang kapatid mo? Tingnan ko kung sino ang bulag na nangahas mang api ng kapatid ko. Zhang Xiaofeng, anong ginagawa mo dito? Itong si Zhang Xiaofeng. Ito si Zhang Xiaofeng. Kilala niya ang number 1 beauty ng Northwest City. Hindi ko maalala na nagkita tayo noon. Hoy, sila yung nambuli sa akin at kay Zhang Xiaofeng. Ipasa ang order. I blacklist si Jili mula sa Jihong at si Shenbo. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na makipagtrabaho sa kanila ay lalaban sa Wang Group. Opo. Hoy, ito ang software tech guru na tinitingnan ko, si Zhang Xiaofeng. Kumusta, Zhang Xiaofeng? Ako si Wang Zhu mula sa Wang Group. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong technical prowess. Sana makapagtulungan tayo sa hinaharap. Kumusta, Boss Wang? Boss Wang, magkakilala ba tayo? Noong isang kompetisyon, tinalo niya ako at nakuha ang first place. Na-fall ako sa kanya sa first sight, pero hindi niya ako napansin. Boss Wang, Hindi na kailangang maging formal. Tawagin mo na lang akong Zhu. Su, malapit na ang aming mga pamilya sa loob ng mga henerasyon. Isa lang siyang live-in son-in-law ng pamilyang Su. Handang mang-offend sa aming pamilyang Qi. Dahil sa kanya, Xian. Wala kang iba kundi isang palaboy na walang kwenta, na puro pagpa-party lang ang alam. Hindi ko alam, na may karapatan kang magsalita para sa pamilya Qi. Ha? Kausapin mo ako ng ganyan, kapag ikaw na ang naging pinuno ng pamilya Qi. Zhang Xiaofeng. Wang Xu, maghintay kayong dalawa. Presidente Wang. Xiaoxu. Si Qian ay basura. Na-offend natin siya ngayon. Kailangan mong maging maingat mula ngayon. Sige. Ibigay ang utos. Ayahin silang dalawa. Opo. Binibining Wang. Tungkol sa nangyari ngayon, nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hay, may pamilya akong binubuhay. Hindi ako pwedeng ma-blacklist sa industriyang ito. Xiaofeng.
Ano sa tingin mo? Ginoong Zhang, Kuya Zhang. Pakiusap, magpakabuti ka naman para sa akin, Kuya Zhang. Kayo ang pumili ng landas na yan. Hindi ako mamamagitan para sa inyo. Tumahimik ka, dalhin niyo sila. Opo. Umalis kayo. Xiaofeng, salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko ngayong araw. Naisip ko lang, kung gusto mong sumama sa amin para kumain bukas, pwede rin nating pag-usapan ang posibleng pakikipagtulungan. Well, Oh, sige na, Kuya Xiaofeng. Sumagot ka na lang ng, bigyan niyo ang kapatid ko at ako ng pagkakataong pasalamatan ka. CJ, Alam ng pamilya Wang ang kanilang lugar. Tinanggal na nila ang lahat na nang insulto sa iyo noon pa. Kuya. Sabi ni Wang Xu, inimbita raw ako sa kanila para mag-dinner bukas. Para raw magpasalamat sa pag-aalaga ko sa kapatid niya. Ha? Talaga? Well, dahil inimbita ka nila. Okay lang kung gusto mong pumunta at tingnan. Pero, parang ang pakiramdam ko, kakaiba yung tingin niya sa akin. Parang kilala na niya ako dati pa. Ha ha ha. Sino ba ang mag-aakala na ang ating Xiaofeng ay ganito kapogi? Mukhang mula ngayon. Kailangan kong mas bantayan ang pamilya Wang. Wang Si. Eh ano, may nakita ka bang nagustuhan mo? Kuya, simpleng kainan lang naman yan. Hindi na kailangan gawing malaking bagay. Kapatid kita, Zhang Qishon. Wala kang hindi karapat-dapat. Xiaofeng, tapos na ang mga hirap na araw na yon sa pamilya Su. Ngayon, CJ, makikinig ako sa'yo, kuya. Sir, nag-book ng private room sa hotel sina Suyuebay at Kian. Ipinapakita ng surveillance. Nakahanda sila ng pampatulog. Baka balak nilang saktan si Young Master Xiaofeng. alam ko na, hindi lang sila mananahimik. Hello. Xiaofeng, alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ngayong gabi, mag-dinner tayo. Huwag kang mag-alala, tayo lang dalawa. Walang iba. Sige, i-send mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako sa oras. Sir, ikaw ba ang papalit kay Young Master Xiaofeng? Kung gusto nilang saktan si Xiaofeng. Xiaofeng, natutuwa ako na nakarating ka. Hindi mo alam kung gaano ako nagkasala sa pakiramdam dahil sa'yo. Ang galing ng pag-arte mo. Iinom ako para sa'yo. Patawarin mo ako. Ginoong Chi, gagana ba talaga ang gamot na ito? Huwag kang mag-alala. Isang lagok lang. Siguradong hihimatayin siya. At pagkatapos, magagawa mo na sa kanya ang gusto mo. Nilaso ng alak. Napakababang klaseng paraan. Xiaofeng, espesyal kong pinili ang alak na ito para sa'yo. Hindi mo ba susubukan? Tikman mo ang lasa. Sabay tayong uminom. MMHMM. Ang hilo ko. Anong nilagay mo sa alak? Xiaofeng, Zhang Xiaofeng. Xiyan, pasok ka. Ha 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 ha. Gapusin niyo siya para sa akin. Hoy. Gising. Ha 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 ha. Hoy. Hoy. Xian. Mukhang hindi sapat ang leksyon mula sa pamilya Su noon. May lakas ka pang hawakan ako? Zhang Xiaofeng, nalason ka na, nagmamagaling ka pa. Papag-aralin kita. Hoy, una, papirmahin mo siya nito. Libreng software maintenance contract para sa Su Family Group. Kapag naipirma mo na ang hinalaki mo, saka kita ayusin. Yun pala ang pakay nito. Libreng maintenance? Panaginip lang yan. Panaginip lang yan. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya.
Naglalaro ng baril sa harap ko, nakakawa ka naman. Paano ka naging ganito kalakas? Maliban na lang kung hindi ikaw si Zhang Xiaofeng. Tingnan natin kung maiiwasan mo ito. Paano ito nangyari? Hindi ka naman tao. Duwag. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Tumahimik ka. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na kidnapin si Xiaofeng? Ako, pero, si Qian ang nagdroga sa kanya. Wala akong kinalaman doon. HMM. Ako yon. Ako ang nagdroga sa kanya. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nakakainis. Huwag mo akong patayin. Wang Zi, dalhin mo rito ang ilang tauhan. Brogan sina Su Yubei at Qian. Kunan ng malalapit na video at ipadala sa mga dyaryo. Pagkatapos, ipaalam sa abogado. Padraften agad sa kanya ang divorce papers ni Xiaofeng. Nagtataka ako kung paano nagkakasundo sina Xiaofeng at Wang Zhu. Tatay, nanay, hindi nyo alam. Noong nasa Zihong Tech pa ako, kung hindi ako tinulungan ni Xiaofeng, hindi ko alam kung paano nila ako tratuhin. Dapat talagang magpasalamat ka ng maayos kay Xiaofeng. Wala yon. Sa totoo lang, dumating si Xiaoxi sa tamang oras. Heto, Xiaofeng, tikman mo. Espesyal na ipinagawa ito ni Xiaoxi sa kusina. Sabi niya, paborito mo raw ito. Salamat, tita. Pero Xiaoxi, paano mo nalaman na paborito ko ito? Binibigyan lang kita ng konting atensyon, yun lang. Bihira lang akong makakita kay Xiaoshu na ganyan. Nahihiya. Si Xiaofeng ang tumulong sa akin. Bakit ba pinag-uusapan ninyong lahat siya at ang ate ko? Ano nang pakialam mo, bata ka? Maglaro ka na lang dyan. Heto, Xiaofeng, ito ay maliit na regalo ko para salubungin ka. Tita, masyadong mabigat ito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay dinisenyo mismo ni Xiaoxu. Pero, hindi lang siya nabigyan ng pagkakataong ibigay ito kanino man. Dapat mong tanggapin ito. Xiaofeng. Pakikuha mo na. CJ. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Babalik ako kapag may pagkakataon. Xiaofeng. Bumalik ka ulit sa susunod, Xiaofeng. Xiaofeng. Aalis ka na ba? Xiaoxu. Palagi kong naiisip na, nagkita na ba tayo dati? Naalala mo na ako. Sa totoo lang, noon, tayo, ay parehong sumali sa iisang paligsahan sa software. Mula noon, binabantayan na kita. Naalala ko na, ikaw yung sa bawat paligsahan, na nakaupo sa unang hanay at mumiti sa akin, Junior. Sa bawat sandaling nanalo ka ng gantimpala, pinapanood kita. Sa totoo lang, pagkatapos mong grumadua, binabantayan ko rin ang paghahanap mo ng trabaho. Naalala ko na, nakapasa ka sa interview sa Wangs. Pero sa hindi malamang dahilan, napunta ka sa malayong grupo So. Siguro, dahil kay Su Yubei, di ba? Noon, ang Grupo Su ay nangangailangan ng mga libreng programmer. Kaya't agad akong pumunta. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Pero buti na lang, malapit na akong makipaghiwalay kay Su Yubei. Pagkatapos, pwede ka nang magpa-interview sa Wangs, di ba? Itatabi ko para sa'yo ang posisyon ng general na manager. Iniingatan ko para sa'yo ang posisyon ng pinuno. Pero, hindi naman kagandahan ang resume ko ngayon. Paano mo mapapaniwala ang lahat? Xiaofeng, naniniwala ako sa kakayahan mo. At naniniwala ako na yung binatang nagsabing, magbabago ng mundo ang code. Hindi nagbago, maghihintay ako sa'yo sa Wangs. Kaya't naniniwala ka rin sana sa sarili mo, at bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Bigyan ng sarili ng pagkakataon? Xiaofeng. Anong iniisip mo? Halika rito. Okay, wala lang. Kuya, ano yon? Nakapaghanda na ako ng kontrata ng diborsyo mo. Tingnan mo kung may problema. Tingnan mo kung may problema.
Umalis nang walang dala. Hindi papayag dyan si Suyuebay. Wala siyang choice. 1C. Dalhin mo rito ang mga bagay. Young Master Xiaofeng. Ito ang ebidensya na si Suyuebay at si Kian ay nagtulungan para kidnapin ka, kasama ang kanilang video ng kanilang relasyon. Kaya pala matagal na nilang plano ito. Napakababa. Xiaofeng, kung gusto mo, maaari kong ipagpatuloy agad ng legal team. Mag-file para sa diborsyo. Kumuha ng pagsusuri ng pinsala dahil sa pang-aabuso. Mga recording ng pangangalo niya. Sapat na iyan para makulong si Suyuebay. Kuya, gusto kong makausap muli si Suyuebay. Ang utang ng pamilya Su sa akin. Zhang Xiaofeng, gaano ka katapang para paalisin ako ng walang-wala? Sinasabi ko sa'yo, imposible yan. Ang mga kotse, mga bahay ng pamilya Su, pati na ang mga karapatan sa pagdevelop ng software, lahat ay pag-aari ng pamilya Su. Wala yan sa'yo. Pero hindi ba't dahil sa akin, mo nakuha ang lahat ng ito? Ang software na binuo ko, ang siyang dahilan ng 70% ng kita ng Su Corporation. Kung hindi, matagal nang nabangkarote ang Su Corp. Eh ano naman? Tungkulin mo yan simula pa lang. Ako, ang nagpakasal sa'yo, isang ulilang ayaw ng kahit sino. Hindi ba't yan? Ang utang mo sa akin. Tama na. Ito ang video nung araw na inimbitahan mo ako sa hotel suite. At nakipagsabuatan kay Kian para drogan ako. At ito ang ebidensya ng pakikiapid mo kay Kian habang kasal tayo. Kung hindi ka pipirma, ay dedemanda kita. Nang ahas kang manakat sa akin. Sige nga. Lumalakas ang loob. Natuto ng magtago, ha? Sige. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Suyubei, huwag kang magpakalayo. Yubei, huwag kang magmalas. Siyu, anong ginagawa mo rito? Kayong dalawa, maghintay kayo sa labas. Opo. Xiaofeng, nasa katabing kwarto ako, may pinag-uusap ang partnership. Narinig kitang nakikipagtalo. Kaya naparito ako para tingnan ka. Ayos ka lang ba, Xiaofeng? Ayos lang ako. Heto, Salamat. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa diborsyo. Zhang Xiaofeng. Nagtataka ako kung bakit nagmamadali kang makipagdiborsyo. Yun pala, nakipagrelasyon ka na kay Wang Zhu, ang CEO ng Wang Shitech. Tapos ako pa ang sinabi mong nambabae. Mukhang ikaw pala, ang gago at taksil. Ikaw, Suyubei, huwag mong babuyin ang pangalan ko at ni Xiaofeng. Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri. Xiaofeng, huwag kang mag-alala. Ang legal team ng Wangxi ay pang-industriya ang kalidad. Maging kaso sa paninirang puri o ang diborsyo. Matutulungan kita. Suyuebay. Habang may konting pasensya pa ako, pirmahan mo na ang kasunduan. O hindi ako magpapigil. Sige, pwede tayong magdiborsyo. Pero hindi ako aalis ng walang-wala. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, pirmahan mo ang kasunduan. O kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pipirmahan ko na. Zhang Xiaofeng, magbabayad ka para dito. Hindi pa ito ang huli sa atin. Sa wakas, tapos na. Xiaofeng, maligayang bati, ang alok ko sa'yo na trabaho, ay nandyan pa rin. Naisip mo na ba? Ang posisyon ng Technical Director sa Wang Corporation. Iniingatan ko pa yan para sa'yo. Naniniwala ako na kung pupunta ka sa Wang Corporation, mas lalo pa tayong magtatagumpay. Xiaofeng, pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Pero ang Wang Corporation ay isa ng pangunahing kumpanya sa industriya. Hindi ako sigurado kung sapat ang kasalukuyan kong kakayahan para sa ganoong trabaho. Xiaofeng, para sa akin, ikaw pa rin ang numero 1. Gusto kitang makita sa iyong pinakamakinang at puno ng kumpiyansa. Bukas ng umaga, alas 9. Maghihintay ako sa iyo sa Wang Corporation. Xiyan, gusto ni Zhang Xiaofeng na umalis ako nang walang-wala. Ang aming Su Corporation ay nasa bingit na rin ng pagbagsak. Ano ang gagawin ko? Pwede mo ba akong pautangin ng 50 milyon para lang matulungan mo akong makaraos? 50 milyon? Wala akong pera. Nitong mga nakaraang araw, ang tatay ko, hindi ko alam kung saan, nanggagaling ang lahat ng mga anak sa labas na ito. Abala ako sa pag-agawan sa mana. Wala akong oras para sa gulo mo. Xiyan. Xiyan.
Ikaw ang dahilan kung bakit hiniwalayan ko si Zhang Xiaofeng. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganon-ganon lang. Hindi mo pwedeng iwan ang pamilyang Su. Qian. Arg. Ma, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo palagi, inaapi at minamaltrato si Zhang Xiaofeng. Hindi siya maglalakas loob na hiwalayan ng ate ko. At hindi sana tayo napunta sa kalunos-lunos na kalagayang ito. Anong sinabi mo? Gago ka. Ha? Kung hindi mo ninakaw ang software ni Zhang Xiaofeng, at finish mo siya sa limitasyon, wala sanang nangyaring ganito. Gusto mo ng bugbog. Ma, tama na, huwag mo na akong paluin, hindi ko na uulitin. Hoy! Saan ka ba pupunta? Ito ang Wang Corporation. Hindi lugar para sa mga basura, tulad mo. Narito ako para sa job interview. Ito ang business card na ibinigay sa akin ni Iwang. Isang kawawang talunan tulad mo, akala mo karapat-dapat kang makilala si Jiwang? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, marami na akong nakikitang tulad mo. Isa ka lang namang poging lalaki, na gustong umakyat sa ranggo, sa pagsipsip kay Jiwang. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na ngayon. Kung hindi, bugbugin kita. Sa tuwing makikita kita. Zhang, ayos ka lang ba? Bulag na tanga. Sige, si Zhang ay distinggidong bisita ni Iwang. Tanggal ka na. Zhang, pasok po kayo. Matagal na po kayong hinihintay ni Iwang. Zhang, ito ang tax department. Titipunin ko na ang lahat para ipahayag kayo bilang head supervisor. Hintay muna tayo ng konti. Kung biglang pumasok ako ng direkta, magdudulot yon ng sama ng loob sa mga staff. Ayokong magdulot ng problema para kay Xiaoxu. Bukod pa riyan, gusto ko ring masubukan ang kakayahan nila. Magiging regular na empleyado muna ako. CJ, iniutos sa akin ni Presidente Wang na sundin ang lahat ng utos mo. Elanan, Mga kasama, itigil muna ang ginagawa ninyo. Ito si Zhang Xiaofeng, bagong kasama sa Tax Department. Nasaan ang team lead ninyo? Sa kanyang pangangalaga ang bagong salta. Ginoong Zhang, ipaalam ko kaagad kay Presidente Wang. Narito ka na pala. Team lead, gising. May bagong tao. Ano ba? Sino yan? Hala. Hindi ba't si Zhang Xiaofeng ito? Anong ginagawa mo rito? Suhai, anong ginagawa mo rito? Dumaan ako sa regular na hiring process, syempre. At higit pa riyan, pagkapasok ko pa lang, ako na ang naging team lead ng tech department. At saka, kumpanya ito ng aking diyosa na si Wang Su. Syempre, maghahanap ako ng paraan para makapasok. Kaya ang mayamang babaeng pinagsisikapan ni Suhai ay si Wang Su pala. Bahala na. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin ang tunay na lakas ng tech department. Huwag muna akong makipag-away kay Suhai. Hindi ko inakala na si Zhang Xiaofeng ay natanggap pala sa Wang Corp. Kung may makakaalam na ninakaw ang kanyang software work, tiyak na paaalisin ako. Hindi pwede. Nasaan ang desk ko? At ang resume ko, dalhin mo rito, Patanjin. Wala ako niyan. Mga kasama, ang taong ito, nakapasok sa pamamagitan ng backer. Wala man lang resume. Ano bang kwalifikasyon niya para maging kasamahan natin? Alam ko na, hindi naman nag-post ang kumpanya natin ng mga job opening kamakailan. Paano may bagong empleyado? May connection pala siya. Kaya pala si Assistant Lin ang nagdala sa kanya. Tingnan mo, mukha kang may sakit. Halatang halata, isa kang poging walang kwenta. Eksakto. Hindi tulad ng aming si Hai, na nakapag-develop ng napakaraming dekalidad na software. Hindi pa nagtatagal sa kumpanya. Na-promote na siya bilang team lead. Talaga? Suhai, ikaw ba talaga ang pinag-uusapan nila? Ikaw ba talaga ang gumawa ng mga programang iyon? Baka may alam si Zhang Xiaofeng. Hindi, nang nakawin ko ang trabaho niya, walang bakas. Wala siyang paraan para makahanap ng ebidensya. Siyempre ako yon. Sa mga pangalawang klase mong kakayahan, akala mo makakapantay ka sa akin? Ipinapahayag ko sa aking katayuan bilang team lead. Ikaw ay tinatanggal na. Sino ba ang may lakas ng loob na magtanggol kay Xiaofeng? Ako mismo ang nag-hire kay Xiaofeng. Walang duda sa kanyang kakayahan. Wala sa inyo ang may karapatan. Napag-usapan siya sa likod ko. Kapag may narinig akong nagchismis tungkol sa kanya ulit, matatanggal ka. Naiintindihan. Boss Wang, naisip ko lang dahil bago si Xiaofeng at hindi pa gamay ang mga proseso. Dapat turuan ko siya. Huwag mo sanang masyadong isipin. Su, mag-usap tayo sa opisina mo. Sige. Zhang Xiaofeng, nakipag-ugnayan ka kay Wang Su? Hi. Oy hi. Huminahon ka. Zhang Xiaofeng, magbabayad ka rin ito. Su,
Yung Suha is sa tech department. Nakababatang kapatid ni Suyobay, peke ang kanyang mga credentials. Iminumungkahi ko, na imbestigahan nating mabuti ang kanyang mga technical achievement. Paano nangyari ito? Imbestigahan kung paano nakapasok si Suhay sa kumpanya. Opo, ma'am. Xiaofeng, tingnan mo. Ito lahat ang teknikal na trabaho na isinumite ni Suhay mula nang sumali siya sa kumpanya. Talagang siya nga. Lahat ng proyektong ito niya ay ninakaw mula sa aking software technology. Ganun pala. Kaya pala napakadali niyang na-promote bilang team lead. Xiaofeng, maghintay ka. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. Yi Wang, ang ilang proyekto sa ilalim ng responsibilidad ni Suhay ay sumasailalim sa panghuling pagsusuri ng kliyente. Kung ganyan ka magpapalit ng person in charge ng padalos-dalos, ang kumpanya ay tiyak na malulugi ng 10-10 milyon. Kapag dumating ang panahong iyon, paano mo ito ipapaliwanag sa lupon ng mga direktor? Ako ang bahala sa lupon ng mga direktor. Kailangan kong makuha ang hustisya para kay Xiaofeng. Si Aksu. Sa tingin ko, hindi muna tayo dapat magpakita ng ating mga karta. Sa totoo lang, kailangan ko rin ng kaunting panahon para magtipon ng ebidensya. Tungkol naman kay Suhay, magbabayad siya. Sige, huwag kang mag-alala, Xiaofeng. Tiyak kong, pagsisiyasatan ko ito ng husto. Pero, medyo hindi patas sa iyo. Hindi pa natin maaaring ipahayag sa lahat ang iyong katayuan bilang person in charge. Ayos lang. Sa totoo lang, gusto ko ring patunayan ng ilang bagay. Bakit ba ang tagal na nitong si Zhang Xiaofeng sa opisina ni Ji Wang? Ano ba ang relasyon nila? Siguro, may ilang madilim na sikreto. Si Wang Zhu ang number 1 beauty sa Northwest City. Zhang Xiaofeng. Ikaw ay isang palakang nangangarap maging prinsipe. Kuya, bakit ka tumatawag ngayon? Xiaofeng, kamusta ang unang araw mo sa kumpanya? Gusto mo bang sunduin kita pagkatapos ng trabaho? Nasa oras ng trabaho ang bagong solta. May oras pa para tumawag ng personal. May bug ang bagong sistema. Ang dalubhasang dinala ni Boss Wang. Ay tiyak na maayos yan, di ba? Proyekto mo ito, bakit ako ang mag-aayos? Hoy! Aalis na ba ang lahat? Sabi ni Zhang Xiaofeng. Ang pag-ayos ng bug sa bagong sistema ay sa kanya na. Tara na. Salamat, Hai. Hoy! Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Hihihi. Xiaofeng. Ano yang ingay sa'yo? Hindi ka ba nagkakasundo ng mga kasamahan mo? Wala yon. Lahat ng kasamahan ko ay nag-aalaga sa akin. Kailangan ko nang umalis, kuya. Sir, si Wang Xu, ang TC ng Wang Group, ay nagpadala sa inyo ng proposal para sa pakikipagtulungan. May kakaiba sa boses ni Xiaofeng kanina. Ihanda mo ang sasakyan. Ako mismo ang susando kay Xiaofeng. Opo, sir. Sa wakas tapos na. Zhang Xiaofeng. Papanagutin kita sa lasa ng pagkakakulong mo noon. HMPH. Muling haharapin ko ba ang dilim? Xiaofeng. Xiaofeng. Ayos ka lang ba? Halika na. Xiaofeng. Anong nangyayari? Simula pagkabata, may takot na ako sa mga masisikip na lugar. Huwag kang matakot. Ayos lang. Ilalabas kita rito. Tara na. Xiaofeng. Medyo nag-aalala ako sa'yo. Sumakay ka sa kotse ko. Ihahatid kita pa uwi. Si Aksu, salamat. Kuya, anong ginagawa mo rito? Nag-alala ako sa'yo, kaya pinuntahan kita. Sino ito? Si Aksu. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ito ang kambal kong kapatid. Zhang Qishon, Pangulo ng Hidden Dragon Group. Presidente Wang, hanggang bukas. Hidden Dragon Group. Hindi ba yan ang malaking negosyante mula sa ibang bansa na gusto kong makipagtulungan?
Paano siya biglang nagkaroon ng mataas na lagnat? Malamang natakot si Ginoong Xiaofeng, at dahil sa sobrang stress, nagdulot ito ng kanyang pakiramdam. Tiyak na may kinalaman ito sa nangyari kagabi. Ingatan mo siyang mabuti. Zhang Xiaofeng, ang tapang mo naman, late ka sa unang araw mo, at ang ganda-ganda pa ng suot mo. Isa ka talagang walang kwentang pogi. Magtrabaho ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Galing itong tao sa Hidden Dragon Group. Hayaan mo na. Hanapin muna natin si President Wang. Magtrabaho na kayo. Dito po. Zhang Xiaofeng, narito ka na rin. Enmi, Zhang. May urgent meeting po si President Wang namin. Sandali lang po, susunduin ko po siya. Sabihin mo sa kanya, bilasan niya. Urgent ito. Sige po. Zhang Xiaofeng. Suhay. Hey. Hoy. Buksan mo ang pinto. Zhang Xiaofeng, wala ka naman kundi isang manugang na nakatira sa amin na umangat dahil sa kapatid kong babae. At ngayon, maglulukohan ka pa kay Wang Zhou. Mukhang nakalimutan mo na, noong hinampas-hampas ka ng bata ka pa, sa bahay namin. Suhay, buksan mo nga ang pintong ito para sa akin. Zhang Xiaofeng. Kung may bayag ka, ikaw ang magbukas. Oo nga pala, isa kang talunan. Habang buhay kang aasa sa mga babae. Haha, aalis na ako. Suhay. Patay ka. Ayos ka lang ba, President Zhang? Kagabi, yung gagaw siyang Suhay, ang nag-trigger ng claustrophobia ni Xiaofeng. Ninakaw din niya lahat ng technical achievements ni Xiaofeng. Heto ang ebidensya. Kaya siya pala, ang ganito ang pagtrato sa kapatid ko. Suhay, lumabas ka rito, ngayon din. Suhay, lumabas ka rito, sabi ko. Aba. Akala ko hindi ka talaga lalabas. Mali pala ang hinala ko sa'yo. Oo nga pala. Meron akong dokumentong kailangang ipakopya. Kopyahin mo ito para sa akin. Sige. Zhang Xiaofeng, inampus mo ako? Huwag mong kalimutan. May video ako na bagbog ka ng walang malay, at pinagtrito kang aso sa lugar ko. Kung hahawakan mo ulit ako, ipapakalat ko ang video na ito sa publiko. Hindi ka na muling makakaharap sa mga tao sa Northwest City. Diyos ko. Mukhang maayos naman si Zhang Xiaofeng, pero sunod sa Nieren pala sa personal, at nakikipag-close pa rin kay President Wang. Wala talaga siyang lugar sa sarili. Suhay. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kapatid ko? Bitawan mo ako. Ikaw talaga ang may kasalanan. Gago ka? Bakit ang kapatid ko ang nagdurusa? President Zhang, hindi niyo pwedeng hayaan mamatay si Suhay. Wala tayo sa ibang bansa. Kailangan mong isipin si Xiaofeng. Suhay. Binabalaan kita. Kung mambubuli ka ulit kay Xiaofeng, papatayin kita. Kapatid ka ni Zhang Xiaofeng. Mga kasama, hayaan ninyong ipakilala ko. Ito ang CEO ng Hidden Dragon Group. Ang kambal na kapatid ni Zhang Xiaofeng, si Ginoong Zhang Qishan. Diyos ko, ang Hidden Dragon Group. Ang yaman nila ay kapantay ng isang bansa. Ibig sabihin, mas mataas ang estado ni Zhang Xiaofeng kaysa kay Suhay. Hindi, imposible yan. Nang umalis si Zhang Xiaofeng, sa aming pamilyang Su, isa siyang walang-wala. Tumahimik ka, Suhay. Mula nang sumali ka sa Wang Group, lahat ng tagumpay mo sa proyekto ay ninakaw, mula kay Xiaofeng. Heto ang ebidensya. Isusuko ko ito sa pulisya, sa publiko, at sa media. May lalagay ka sa blacklist sa buong industriya. Security. Ginoong Wang. Dalhin ninyo siya palayo. Opo, sir. Zhang Xiaofeng, kung hindi kita mapabagsak, naniniwala akong kayang tapusin ka, ni Qian. Ang Wang Group VR Game Launch Event ay magsisimula na ngayon. Ngayon, ating tanggapin ang pinuno ng R&D, si Ginoong Zhang Xiaofeng, para magsalita. Salamat sa inyong pagpunta. Huwag kayong mag-atubiling magtanong. Tungkol sa ear game, isasagot ko ang mga ito ng paisa-isa. Zhang Xiaofeng, isang manloloko ka. Ang pangit na larong ito mo, ay isang panloloko lang para kumita. Tama, ako ang dating asawa ni Zhang Xiaofeng. Mapapatunayan kong niloko niya.
ang lahat ng pera, mula sa aming pamilyang Su. Zhang Xiaofeng, totoo ba ang sinabi ni Young Master King? Panloloko lang ba sa publiko? Lahat pakiusap kumalma kayo. Tungkol sa kanilang mga paratang, hindi ako magbibigay ng anumang depensa dahil naniniwala ako na mas malakas ang kilos kaysa sa salita. Ma'am, hula ko, hindi ka pa nakakapaglaro ng ear game dati. Gusto mo bang subukan ito ng 10 minuto? CJ, susubukan ko ito para sa lahat. Para talagang totoong mundo. Kahit ang tunog ng batis sa likuran ay napakalinaw. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Imposible yan. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Lanta lang siguro yan. Si Qian ang young master ng pamilyang Qi. Hindi siya magloloko ng sino man. May problema kaya talaga ang laro? Kung hindi naniniwala si Young Master Key, bakit hindi kayo mismo pumunta at sumubok ng larong ito para malaman niyo kung nagsisinungaling ako? Hindi ko susubukan yan. Kung ayaw mo ang subukan, baka naman. Alam mong nang inis ka sa akin. Lahat. Pangako ko. Ang aming laro ay hindi kailanman magkakahalaga ng higit sa 100 piso para ang bawat manlalaro ay ganap na masiyahan sa karanasan. Kaya pala napakabata pa ni Zhang Xiaofeng ay naging pinuno ng tech department ng Wang Corporation. Talagang kahanga-hanga siya. Dahil gusto kong ang bawat manlalaro ay makapag-enjoy sa mga ear game. Zhang Xiaofeng, tumigil ka sa pagpapanggap na mabait. Akala mo ba ikaw ay isang batang henyo? Hahaha. Hoy, narito sa akin ang isang video mo sa pamilyang Su na itinuring na parang aso. Ipa-play ko ito ngayon din. Mga tao, tingnan nyo. Qian. Wala kang hiya. At nang ahas ka pang man-ire kay Xiaofeng. Nakakadiri. Ginoong Qi, totoo bang nakikipagtalik ka sa maraming babae? Tama ba iyon? Hoy, ano? Bakit naging mga larawan ko ang video? Qian, nang ahas kang magloko sa likod ko, papatayin kita. Umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Sino yan? Ako ang tatay mo. Hindi ka pa ba nahihiya? Bumalik ka rito ngayon din. O babaliin ko ang mga binti mo. Sige. Babalik na ako ngayon. Qian, Suyuebay, ikaw ang susunod. ano ang ibig mong sabihin? Ako ang susunod. Wala naman akong ginawang mali. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Tama, hindi ninyo pwedeng ganyanan ang aming pamilyang Su. HMPH. Zhang Xiaofeng. Walang utang na loob. Mula nang pumanaw ang iyong ama, kami sa pamilya So ang nag-ampon at nag-alaga sa'yo. At ipinakasal pa sa'yo ang aming nag-iisang anak na babae. Ngayong naging matagumpay ka na, gusto mo nang ibagsak ang aming pamilyang Su. HMPH. Ano ba ang nagawa ko para maranasan ito? Kayong nagpalaki sa akin. Dahil lang noon, iniligtas ng tatay ko ang buhay ng asawa mo. May utang na loob siya sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, nagpakapagod ako ng husto para sa pamilya niyong Su. Nabayaran ko na ng buo ang utang na yon. Wala akong pakialam. Ngayon, akala mo ang galing-galing mo na. Ha? At gusto mo na kaming iwan. Pilay na ang paa ko ngayon. Dapat mo akong alagaan. Kung ayaw mo, pupunta ako rito at magkakagulo araw-araw. Hindi ka rin magkakaroon ng katahimikan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na pahirapan ang kapatid ko. Li Xiaofeng, may lakas kang ang manggulo rito? Mukhang kailangan kang turuan ng leksyon. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Kaya mo namang tumayo ng maayos. Bakit ka nagpapanggap na pilay? Ako si Zhang Qishan, ang kuya ni Zhang Xiaofeng. Ikaw. Hindi ba't dapat patay ka na sa ibang bansa? Hindi lang ako buhay. Itinatag ko ang Hidden Dragon Group. At nakita ko si Xiaofeng. Sa ngalan ng Hidden Dragon Group, ipinahahayag ko. Itinatala sa blacklist ang lahat ng industriya ng pamilyang So sa Northwest City. Matagal na kaming nagdiborsyo ni Suyuebay. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Su. Mga miyembro ng pamilyang So, umalis kayo sa press conference na ito. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Mga kasama, sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko. Simula ngayon, ang kapatid kong si Zhang Xiaofeng, ang magiging tanging tagapagmana ng Hidden Dragon Group.